Sorry, magpapakilala po ako. Ako po si Sister Maris. Okay lang po ba na nasa harapan niyo po ako? Amen. At maghapon niyo po ako makikita sa harapan niyo. Okay lang po ba yun? Amen. At dahil po dyan, mag-uumpisa na po ang gawain ng ating Panginoon. So alam niyo po ba kung bakit kayo naririto ngayong umaga? Oh, hindi daw. Thank you po sa sumagot. Yes, kailangan ko po ng pagtugon. Para po malaman ko kung naririnig niyo po ako. May nakakaalam po ba kung bakit kayo naririto? Or nakatak lang po kayo? May tumatango, nakatak lang daw. Pero kahit isa po, okay lang po ba marinig po namin na in-invite po kayo ng ating mga kapatid and ano po yung sinabi nila sa inyo? Bakit kayo naririto ngayon? Okay lang po ba dito? Ay, kaya po ba ayaw nyo po sa harap dahil dyan sa likod ako tatawag? Participants po sa likod? Bakit po nagtatago kayo dyan? Hindi po kayo participants lang po. Ayan, si Sister Corazon. Good morning po. Okay lang po ba? Pwede po ba namin malaman kung bakit? Or paano po kayo naimbitahan sa dakong ito? Iabot yung mic ko. Pwede ko po mamayroon yung isang mic. Salamat po. Sige po. Ay, mas maiksi pala to. Pumulupot lang. Hindi, kay Ate Abby ka. Ayan, sorry po. Sister Corazon, okay lang po ba magmamay po kayo? Yeah. Inimbita ako ng anak ko. Anak, sino po itong anak nyo? Amen, Sister Josie. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ano pong sabi ni Sister Josie sa inyo? Nakikinig ng word of God. Priority ko yan. Amen. Priority. Amen. Thank you po doon. At thank you, Sister Josie. Naibitahan niyo po ang inyong beautiful mother. Sino pa po? Meron po ba nagsabi sa inyo, uy, punta ka dito? Tama naman po, makikinig tayo ng word of God. Pero may nagsabi po ba kung ano po talaga? Di ba po pag pupunta tayo ng isang gathering, sasabihin, punta tayo ng birthday. Tama po ba? Naibitahan na po ba kayo sa birthday? Parang wala po. Amen! Sige po, sino po? Parang si Sister Marifen, may sasabihin. Sige po, inabi. Ayan, Sister Richilda. Amen, palakpakan natin si Lord. Salamat, Sister Richilda. Amen. Sige, thank you po doon, Sister Marifen. Palakpakan po natin yan. Isa na lamang po. Tama naman po, no? Makinig na salita ng Diyos. Sino po, anyone? May clue na po ako, nasa harapan nyo. Pwede niyo po siyang tingnan. Dito tayo sa kabataan. Bakit walang ID? Ay, hindi ko nakikita. Sister, ay tinatago pala talaga. Kayo po dyan. Baka si Brother Roan. Pwede ba natin tawag si Brother Roan? Amen. Okay ka lang ba, brother? Ayan. Good morning! So, sino pong nag-imbita sa inyo at bakit nga po ba kayo naririto? Sinabihan po ni Ate Bates ko, tapos sinabihan po Okay, si Sister Babes, pangituan. Okay, palakpakan po natin na. Thank you po, Brother Roan. At tumugon naman siya kasi sinabi ng kanyang mother, no? Ganun talaga pag nanay. No po, hindi tayo papahap na magulo. Dahil po dyan, marami na po ang tinawag. Pero tama naman po lahat ng sinabi niyo. At sasabihin ko na po sa inyo ang sagot. Okay lang po ba? Sige po, ano po ang nakikita niyo sa screen? CLSS. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po ang ating Panginoon. Natutuwa po siya sa umaga ito dahil tumugon po kayo ano pa man po ang kadahilanan. Amen? Amen. At dahil po ba dyan, ano pa po ba ang CLSS, brother? Ay, alam nila yung meaning pero hindi nila alam kanina kung bakit sila narito. Pero, amen. Ay, mga ano po pala, workers po pala natin yung
Catholic. So, sino po ang mga Katoliko dito? Amen. Yan. Dahil po tayo ay Katoliko, alam niyo po ba na ang Katoliko ay may 4 pillars? Sabihin niyo nga po, 4 pillars. O palatandaan. Or ito po yung mga support. So, dito po sa lakong ito, meron po tayong mga poste. Hindi niyo po lang nakikita, pero may poste po ito. Sa bahay na lamang po. Sa bahay po ba may mga poste? Amen. Ganun din po sa ating pananampalataya. At sabi nga po doon, una is oneness. Pag sinabi kong oneness, ano po ibig sabihin ng oneness? Iisa. No po? Iisa po ang ating pinaniniwalaan. Alam niyo po ba yung kantang isang pananampalataya? Isang pagliligtas? At isang Panginoon? Tanggapin natin lahat. Amen? Amen. Ganun po ang Katoliko. At sino nga po ba ang ating itinuturing na Panginoon? Yes, si Jesus Christ. Nung sinend siya dito ng ating Ama. Sabi nga po, di ba, tanggapin natin si Jesus Christ dahil siya po ang isinugo ng ating Ama. So, yan po yung unang palatandaan. At ang pangalawa po is holy. Ano po yung holy sa Tagalog? Banal. At sino nga po uli ang ating, ang nagtatag ng ating simbahan? Si Cristo Jesus. Banal po ba si Cristo Jesus? Amen. At dahil po dyan, tama po ba ang nagtatag ng ating simbahan? Amen. Nawa, wag po tayong magkamali. No po? Dahil merong iba talaga na hindi na po nila tinatanggap si Jesus Christ. Pero tayong mga Katoliko, si Cristo Jesus po ang nagtatag ng ating simbahan. Amen? At ang sunod po, third is Catholic. Yun nga po tayo, na po mga Katoliko. Pag sinabi pong Katoliko, alam niyo po ba, pag sinabi kayong Katoliko, ano pong, ano niyo? Pagkakakilanlan ng isang po? Saradong Katoliko. May bukas po bang Katoliko? Joke lang po yun. Amen, saradong Katoliko. Amen, pag sinabi daw po Catholic, pure. May sarado na, may pure pa. Gusto ko po yan. Salamat po sa mga tumutugoy. No po? Sabi po, kanina sinabi na natin, ang Katoliko ay may isang pananampalataya, isang paglilingkod, at isang Panginoon. No po? So, yun na din po yun, Katoliko. No po? And pang-apat, Apostolic. Alam niyo po kanina, nag-search ako. Apostolic. No? Pag sinabi pong Apostolic, kilala niyo po ba yung mga apostol? Amen. Pag sinabi daw, yung mga apostol, ano po bang ginawa nila noon? Di ba po sila yung ginamit ni Jesus Christ para magpatuloy ng ating pananampalataya? No po? So dapat ganun din po tayo bilang Katoliko. Dapat po patuloy natin palaganap ang pananampalatayang Katoliko. Amen? Clear po ba yun? Amen. Pag sinabi pong Katoliko, ano nga po yung apat? Pwede ko po kang takbay. Oneness, Holy, Catholic, and Apostolic. Amen. At ano po ang sunod na letter natin? L. Ano po ba yung L? Life. Pwede po ba kayong huminga? Huminga po ba kayo? Amen. Yes, humihinga tayo. Pero sabi sa John 10:10, I have come in order that you might have life, life in all its fullness. Minsan po ba gumising kayo na parang natapos yung araw? Na parang pagod lang po kayo, pero parang walang nangyari. Nangyari na po ba yun sa inyo? Amen. Kasi po, meron tayong buhay, pero kapag tinanggap natin si Jesus Christ, ito ay buhay na may buhay. Buhay na kabuhay-buhay. Amen? Amen. Hindi po yung gigising lang tayo, kakain, matutulog. Hindi po gano'n ang isang Kristiyano. Marami pa pong
mga puso ngayong buong maghapon. Isang buhay na ganap at kasiyasiya sa ating Panginoon. Amen? Amen. At next yun, brother, is Spirit. May tinatawag pong Espiritu ng kabutihan. Kaya, minsan, kailangan po natin i-check kung anong spirit yung ating nakukuha sa mga kasama, sa mga ginagawa. Pero ngayong umagang ito, sabi nga po sa 1 Corinthians 2:11 to 12, it is only a person's own spirit within him that knows all about him. In the same way, only God's Spirit knows all about God. We have not received this world's spirit. Instead, we have received the Spirit sent by God so that we may know all that God has given us. Yun po. Dahil napakamakapangyarihan ng ating Panginoon, hindi po natin or hindi po natin kayang maintindihan, maunawaan. Pero sa gabay at patnubay ng kanyang Espiritu Santo na sinend niya nga po sa bawat isa, malalaman po natin kung ano nga po ba yung guide ng Holy Spirit sa atin. Amen? Gusto niyo po ba ng Holy Spirit? Amen. Meron po kayong mga Holy Spirit, yun nga lang po, buhay ba siya? So parang buhay din po natin. Na humihinga nga po tayo, pero ano nga po ba ang buhay natin? Amen. At dahil dyan po ang pang-last seminar. Nasa seminar po kayo. Marami na po ba kayong napuntahang seminar? Opo. Meron po mga seminar sa pagluluto, sa pagtatahi. Ano seminar yung brother? Yung binubulo. Ayan. Pero ngayon, sabi, anong klaseng seminar to? So, may dalawa pong word para mabuo yung word na seminar. So, first is, derived po siya from Latin word na seminarium. Meaning seed. No po? Or semen. No po? Seed. So, bibigyan po tayo ng mga kaalaman. Tataniman po tayo ng mga kaalaman. Mga word of God na nasabi nyo nga po kanina. No po? And yung next word is nar. Yun po yung pag-aaral. Kasi po, tuloy nga po may mga word na may mga pag-aaral, pero hindi po tayo natuturuan ng mga aral na yun. So ngayong maghapong ito, yun po ang magaganap sa atin. Amen? Amen! At dahil po dyan, ito po ang mga topics. Meron po tayo, purpose of man, basic concept of Christianity, praising the Lord, Christian growth, and baptism. So 5 po yan. At wala pa po yung part ko dyan. Okay lang po ba 5 pa po ang magsasalita sa harap niyo? Amen. Salamat po. Talagang welcome na po sa pagsasalita sa harap niyo. Salamat po. At dahil dyan, makikita niyo po na ginagawa natin itong mga bagay na ito. Mapapakinggan niyo po siya. Ma-observehan niyo po sa maghapon. So, nandyan po ang Amen. Napansin niyo po, lagi po ako nagsabi Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kanina po, praise and worship natin. We say hallelujah. Clapping of hands. Paano nga po tayo pumalakpak? Kunwari po may artista sa harapan nyo, paano po kayo pumalakpak? Idol naman dyan. Hindi nyo po yung palakpak. Pero pagdating sa ating Panginoon, nasan po ang ating Ama? Nasa taas. Sabi lang po, pag kayo, dapat sa taas yan. Kasi po, iba dapat po ang way ng ating pagpipraise sa Kanya. Amen? Amen. At singing. Yan, pang-apat, singing, kumanta tayo kanina, dancing, raising of hands, closing of eyes, and the end. Amen. So, yung pong 7 yun, may experience yun po. Lalo higit, inaangayahan ko po kayo kapag nagpipray, close your eyes. No po? At maglalambing po ko ulit sa inyo. Kasi po, dadako na po tayo sa ating first talk.
Okay lang po ba na may mga kabataan ako nakikita, nagagalak na ang ating Panginoon, may mga magulang, na po. So, itoon lamang po natin. Hayaan niyo pong ibigay niyo na po ng buong buo yung sarili niyo. Huwag niyo na po munang isipin na lahat ng mga alalahanin na yan. Okay lang po ba? Amen. At sa gayon, patuloy po na si Lord ang mangusap sa atin. Amen. Now, hindi ko na po patatagalin dahil ready po ang ating first talk giver. So, ipapakalala ko lang po ang ating first talk giver. Siya po ay nagmula sa Finland. Sino po mga taga-Finland dito? May taga-Finland po ba dyan? Ayan. Amen. Si Nanay Corazon, taga-Finland. So, baka kilala niya to. Ang ating pong talk giver na to ay accountant in profession. Ano po? And meron po siya 3 supling. At siya po ay servant din po. Aside from charismatic community, siya din po ay lector and commentator sa ating pong simbahan. Kaya tawagin na po natin ang ating kapatid para po ipahayag ang purpose of man. Ang ating pong unang topic, walang iba kundi si Sister Janet Katapang. Bigyan lang po muna natin ang araw. So, ano? Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Nakatugon kami sa inyong panawagan. Salamat po sa buhay ng aming mga participants. Kayo na po bahala sa kanilang mga pamilya na iniwan mo sa kanilang tahanan. Gabayan niyo po at protektahan ang kanilang mga pamilya para po walang maging sagapat sa kanilang pakikinig sa inyong mga salita. Puspusan niyo po ako ng inyong banal na espiritu at maging daluyan nito upang lahat ng lumabas sa aking bibig ay tumimo sa kanilang puso at isipan. Madami man pong naging balakid, agam-agam, mag-aalala at muntikan pa akong matisgas. Dahil napakalakas talaga ng kalaban, Panginoon. Dahil alam niya na gagamitin mo ako ngayon. Pero dahil sa aking pananampalataya, pagmamahal at pagtitiwala sa iyo, hindi mananalo ang kalaban. Kaya Panginoon, kung puso ako nagpupuri at nagpapasalamat sa habag at awan ay pinadala mo sa akin. Meron na din po, Panginoon, sa lahat ng nagtiwala at nagdasal para sa akin. Pinunulong ko silang lahat sa inyo, 10 na mga participants ngayon, ang siksik, hibilig at umaapaw ng biyaya at kagalingan ng kanilang mga puso at karamdaman. Muli papuri ang aking ibinapalit sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa unang tulad ngayon, at sa walang hanggan. Sa kanya ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. So, alam niyo na. Ayan.
Nakita nyo to? Ganyan karami. Ganyan karami po siya mamaya. Joke lang. Hindi. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Janet. Ayan, katapang. Anak po ako ng head servant na si Brother Nathaniel at si Sister Melba na nasa doon. And gusto ko i-acknowledge yung presence po ng aking mga kamag-anak dito. Ang kapatid ng, ang pangalan ng kapatid ng aking tatay na si Auntie Mingit, ang kanyang asawa na si Uncle Berry. And yung presence din po ng kaya pala gwapo si Brother Joy Mark. Kasi gwapo din yung tatay niya. Gusto ko i-acknowledge yung presence ng tatay ni Brother Joy Mark, si Brother Nardo! Napalaginipan ko na to. Medyo, napalaginipan ko to. Alala ko yun, gantong-ganto, napalaginipan ko na to. And gusto ko i-acknowledge yung presence po ng nanay, ni Sister Jocelyn, Sister Dora. Welcome po. Madalas po kayo ikwento sa akin ni Sister Jocelyn kapag nandito siya sa bahay. Kasi siya yung nagmumulay ng grupo. Ayan. Salamat po sa inyong presensya. At sa presensya nila Sister Claire, Sister Wing, at yung mga poging bata dito sa harapan ko. Ayan. Ang pupoging. Kapatid ba kayo? Ayan. Sa from Adonai Youth. Ayan. Gusto ko i-acknowledge yung presence nila. Palakpakan natin ang Adonai Youth. Sana ito lang yung pagkikita natin. Amen? Kasi ngayon, dahil batch 4 po kayo, after po ng ating seminar, magkakaroon tayo ng bubuin natin yung cell group para sa batch 4. So, since kayo po ay malapit sa area namin, so isasama natin sila. Kasi ay doon pala sa inyo. Okay. And sino pa? Sila yung asawa ni Brother Roniel. And ito, sino yung mga dalaga dito? Pinatagad ko lang yung akin nito. Sino? Ito, dalaga. Sino siya? Si Sister Mary. Saan kayo galing? Sino nagdala sa inyo? Lola Maridas. Mga kapag-pamangkin ni Sister. Bahay. Sino? Tama sila. So, dala ni Sister Maritas. Ayan, congratulations Sister Maritas. Thank you po sa pagdala niyo sa inyong mga kapitbahay. Ayan, sino ba nandito? Ito, sino po na? Ito, at dala po ay nila papa niyo. Ilan ba yung pitong dala? Nandito lahat. Present ba? Nagtatalo ng Panginoong mag-asawa kahapon. Kasi ito si Mama, 7 ko yung participants niya. Si Papa wala. Sabi mo, pwede ko pag-couple, isa lang yung bilang ko. Pero ano siyang bigyan? So, sino pa? Sino pa dito? Saan kayo? Sino pa nagdala sa inyo? Mama mo? Sino mama mo? So, sino? Si yun, sa Adonai din. Okay, meron pa bang iba? Ayan, yung... Saan pa po? Ito kasi kasama niyo po yung brother namin kanina eh. Tama kayo po yung kasama. Ito si Sir Rich Hilda nagdala sila. Nakausap ko na sila. At acknowledge ko rin yung presence ng ating partner ni Brother Joy Mark, si Sister G, na nasa dulo na namin. Alam niyo po ba, napakagaling na kumanta. Kaya pinipilit namin siyang sumali ka na mag-CLSS ka na kasi magiging singer ka na namin. Di ba, sister? Mamaya, magbibigay ng sample. Di ba? Anyway, ayan. Okay, yung topic ko po ngayon ay purpose of man. So, ano daw ibig sabihin ng purpose of man? So, sa Tagalog, layunin ng tao. So, okay. So, sino daw po ang nakakaalam or who determines it? Since God is our maker, He alone can determine our purpose. Ayan. So, katulad kanina nung binasa ko, lahat naman po siguro kayo naka-attend kayo doon sa misa natin. Diba? Napakapogi nung ating parang kanina, kaibigan namin siya kasi kasabayan namin siya talaga na tumira siya doon sa bahay ng nanay Glenn. So, talaga naging barkada na siya. At lahat ng anak ko, siya ay ninong. Ninong siya ng lahat ng anak ko. So, kaya pag napasko,
ko, lahat sila meron. Ganun talaga dapat. Hindi pwede, pantay-pantay, diba? Eh, syempre, kung malaking bigay mo pa, lahat sila pare-parehas. Ganun dapat. Smart, char. So, nung ginawa ng Diyos, ang isda, nung ginawa ng Diyos ang isda, kinausap niya yung dagat. At doon nagmula ang isda. Amen? Okay. Madalas dito yung pagsalita ng amen. Pag tinanong po kayo ng amen, dapat sasagot kayo ng amen. Kasi yung lunch natin mamaya, 6 pieces kasi yun. Chicken per tao. Pero pag di ko kayo nalilig sumagot, may tawas. Nakikita kayo na. Okay, amen, brother? Ako matulog. Kikita ko lahat dito. Kitang ko ako, kitang-kita ko po kayo lahat dito. So, nung ginawa ng Diyos ang mga puno at halaman, ang kinausap ng Diyos, ang kanyang tinignan ay ang lupa. At doon nagmula ang halaman at puno. Makinig po kayo mabuti kasi may exam po. Okay? Pag perfect, may spaghetti. Pag hindi perfect, lang siya, noodles lang. So, pero nang ginawa ng Diyos ang tao, sino kinausap ng Diyos? Saan siya nakatingin? Saan? Talaga? So, hindi. Nakatingin siya sa kanyang sarili. Diba? Sa kanyang sarili. Sinabi ng Diyos, let us make man after our image and likeness. At mula sa Diyos, doon tayo nag-umpisa. Nagmula ang tao sa Diyos. Kaya naman tignan niyo po, kapag inalis mo ang isda sa tubig, sa dagat, anong mangyayari? Kapag inalis mo ang halaman at puno sa pagkatalim sa lupa, anong mangyayari? At kapag inalis mo ang tao, lumayo ang tao sa Diyos, anong mangyayari sa kanya? Mamatay agad, grabe naman tayo. Bigyan niyo mga pagkakawin ako mag-hinalulon. Mag-hinalulon muna, huwag naman mamatay agad, grabe naman tayo. Siya ay posibleng magkasakit. Siya ay pwedeng masaktan. Siya ay pwedeng manghina. Siya ay posibleng mamatay physically or spiritually. Amen? Di sumagot. Minus, chicken. So, anong ibig sabihin nun? Na para sa ating mga tao, ang pinaka-natural na kalikasan natin dapat ay ang Diyos. We live, we move, and we have our being only in God. Tandaan mo natin yan. Kahit gaano pa karami ang iyong pera, kahit gaano pa karami ang iyong pagkain sa loob ng iyong ref, kahit na gaano pa karami ang kapangyarihan na meron ka na hinahawakan, anuman ang iyong posisyon sa gobyerno, sa iyong opisina, sa iyong business, anuman ang iyong kalagayan, huwag mo kakalimutan, ikaw ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng Diyos. Hiram lang ang buhay natin. Sa Diyos galing ang buhay natin. So, sino daw po ang nagbigay ng buhay natin? Diyos. Very good. Pinatutunan, one point. Alisin mo daw ang isda sa tubig, sa dagat pa rin. Pero yung isda, wala. Alisin mo yung halaman at mga puno sa lupa, ang lupa ay lupa pa rin. Pero yung halaman, wala na yan. At alisin mo ang tao, lumayo ang tao sa Diyos, ang Diyos ay Diyos pa rin. Walang mawawala sa Kanya. Pero maraming mawawala sa atin. Amen? Pero iyan yung nakakalimutan natin. Iyan yung hindi natin maunawaan palagi dahil tayo ay palaging lumalayo sa Diyos. Tayo ay palaging nawawala sa Diyos. Tama po ba? Pero tingnan niyo po yung Panginoon.
napakabuti niya, napakabait, palaging naghihintay. Kung hindi man siya naghihintay, palagi tayong hinahanap. Kasi alam ng Diyos na kung wala siya, wala tayo. At kung wala ang Diyos, mamamatay tayo. Amen? Okay. So, sino daw pang gumawa sa Diyos? Ay, sino daw pang gumawa sa tao? Ang Diyos. So, sino ang lumikha ng lahat? Okay. So, naalala nyo, ito yung binasa ko kanina sa taas. Yung creation, di ba? Ni Lord. Okay. So, kailan daw po dapat tayo makiisa sa Panginoon? Palapakan nyo nga po yung mga sarili nyo. Bakit ako pinagawa yun? Sa tingin nyo, bakit kailangan yung pumalakpak? Ay, sa brother. Kasi ganito ba ito, antok na tayo. Si brother, ikaw, wala nyo iba. Si brother Carl. Saan ka galing? Sino nagdala sa'yo? Ano to? Pamangkin ni Sister Gina. Ayan. Okay. Sa paligid mo, brother, ano yung ina-expect mo ngayong araw na to? Yung sa pag nakarinig ka ng salita ng Diyos ngayon, sa paligid mo, may kababago ba ang araw na to? Amen. Amen. So, bakit ko po pinagawa sa inyo na pumalakpakan? Kasi po, alam nyo bakit? Kasi kayo po yung mapapalad na tumugon sa tawag ng Diyos. Dahil may mga taong may plano na ngayong umaga na kung ano ang gagawin nila ngayon, pero hindi na sila nagising. Diba? Pwede sa mga oras na to o kanina, merong namatay. Pero kayo, dahil nandito kayo, ibig sabihin, gising na gising kayo at buhay na buhay kayo, ang Holy Spirit nawa ay nasa inyong lahat. Amen? So, pag-isipan niyo pong mabuti. Paano po kung ikaw yun, yung hindi ka na nagising? Wala na kayo dito. Wala kayo kontakin dyan, di ba? Kasi, we take things for granted or we take God for granted. Masyado tayong preoccupied sa mga bagay-bagay na hindi iniisip natin ang ating kaluluwa. Kailan ka pa lalapit sa Diyos? Kapag may malubha ka ng sakit? May malubha kang karamdaman? Pag lubog na lubog ka na sa utang? Pag depressed ka na? Pag iniwan ka ng girlfriend mo? Pag iniwan ka ng boyfriend mo? Saka mo lang nakikilala ang Diyos? Kailangan ba umabot pa sa pagkakataon yun? Hindi ba pwedeng ngayon na? Habang may lakas ka pa? Yung masaya yung puso mo? Yung kaya mo siyang ipagmalaki sa kapwa? Yung kaya mong ipagsigawan na yung pagmamahal, habang at awan na pinararamdam sa'yo, hindi pa pwedeng ganyan mo na siya pinanatin. Ngayon, ang tamang panahon para magkaroon ka ng malalim na pagkakakilala sa lumikha sa'yo. Hindi ang mga magulang mo, hindi ang mga magulang natin ang may gawa sa atin, kundi ang Diyos. Siya ang dakilang tagapagligtas. Hindi lang ang kamatayan ang pwedeng maging rason para makasama natin ang Panginoon. Natatawa ako sa Israel. Yan, sorry. Hindi lang ang kamatayan ang pwedeng rason para makasama natin ang Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay pagpapatuloy lamang kung ano ang naging tayo sa kasalukuyan ngayon. Amen? Amen? So, ano po yung topic ko ngayon? Purpose of man. So, ano daw po ba yung ultimate purpose ng isang tao? Ang ultimate purpose po ng isang tao ay yung makaisa natin ang Diyos.
union with God. Ayan, nakita niyo po doon sa screen, may isang babae, isang lalaki, tapos doon sa triangle, nandun si God. Okay? So, union with God. At paano natin siya makakaisa? Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng good relationship with God. Malaging na pakikipag-ugnayan sa Diyos para tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Ginawa tayo ng Diyos para sa kanyang layunin at ang layunin niya din ay makabalik tayo sa Kanya. Hindi niya tayo ginawa para pabayaan lang. Amen? Kung 100 ang ginawa niyang tao, dapat 100 din ang makabalik sa Kanya. Pero sa palagay niyo po ba sa panahon ngayon, yung 100 na yun, makakabalik pa sa ating Panginoon? Sa palagay niyo po ba, kayo ay makakabalik sa ating Panginoon? Anong humina? So hindi po kayo sure na makakabalik kayo kay Lord? Amen! Amen! Kailangan talagang tatakutin pa eh. At sa pagkakaroon po ng magandang relasyon sa Diyos, hahayaan po natin ang Holy Spirit ang manguna sa ating buhay. Amen? Pag pinapasok po natin ang Diyos sa ating buhay, makikita mo ang pagkakaiba ng taong may magandang relasyon sa Diyos at sa taong hindi kinikilala ang Diyos. Ang pagkakaroon po ng magandang relasyon sa Diyos, ginagawa tayo mas mabuti kesa dati. Kung dati, ang chinichismis mo ay yung buhay ng iyong kapitbahay o ng ibang tao, ngayon na nasa Diyos ka na, ang chinichismis mo dapat ay yung mga blessings, habag at awa na tinatanggap natin mula sa Diyos. Amen? Amen! Kung dati ang taas-taas ng pride natin, ngayon, ginagawa ka na nito mapagkumbaba. Marunong ka na mahalin yung mga taong nasa paligid mo. You cannot have a good relationship with God without a good relationship with people God has given you. Hindi ka daw po magkakaroon ng magandang relasyon o malalim magandang relasyon sa ating Panginoon kung wala kang magandang relasyon sa iyong kapwa. Amen. Kasi isa yon sa utos ng Diyos, ang mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang iyong magulang. Kung hindi magandang relasyon mo sa iyong magulang, sa palagay mo, makakarating ka ba sa langit? Yung mga kabataan dito, sa palagay nyo ba? Sino dito ang merong magandang relasyon sa parents nila? Yung ba nyo? Dito? Wala. Ibig sabihin, ganyan-ganyan lang yung mami at daddy. Ganun lang. Okay. Wala, it's okay. Wala pong ganun talaga eh. Yung mga kabataan, yung mga pinagdadaanan din talaga. Yung mga magulang at mga kabataan, talagang hindi talaga sila, yung mga pagkakataon hindi talaga sila nagkakakunawaan. Pero lagi natin tatandaan, pinagsasahin ko na walang magulang ang gusto mapasama kayo. So, to find your purpose, paano mo daw hanapin yung purpose mo? To find your purpose, you must follow Jesus. At paano ka susunod kay Jesus? Kailangan mong makipag-unite or makiisa kay Kristo. Kailangan mo siyang makilala, di ba? Di ba parang pag tayo mayroong mga kaibigan, gusto natin makilala, ang ginagawa natin? Di ba tayo yung nag-reach out sa kanila? Di ba? Inaalam natin. Di ba? Kunyari may crush tayo na isang artista, di ba sinesearch natin yun? Ang hirap kasi pero kabataan. Yung nag-prepare ko pang talaga siya. Pang adulting. So, ayan. So, di ba? Ganun siya. So, pag may gusto tayong kilalanin, i-search natin yun, di ba? I-stop natin yun. Ano ba? Di ba? Stop natin yun. Kasi gusto natin siya makilala. Gusto natin alamin kung ano yung gusto niya at ayaw niya. Amen? Di ba? Yung mga kaibigan natin, gano'n din naman, ba? Nakikisama tayo. Diba? Hinikilala natin yung
gusto natin makasama. So dapat ganun din kayo kay Jesus Christ. Diba? Aalamin ninyo kung sino po talaga si Lord. So paano na siya makikilala? Sa pamamagitan ng Bible, sa pag-attend ng misa, diba? Sama kayo kapag yung mga magulang nyo, umaattend ng simbahan, sa kayo, diba? Paano makilala nyo si Lord? Hindi pwede kasi yung mga Korean pop star lang yung kilala nyo. Diba? Kasi pag nagkasakit kayo, hindi naman kayo sasalba ng Korean pop star nyo. Amen? Yun, ganun yun. So, kasi, bakit daw? Kasi lagi daw tayong inaakay ni Kristo papunta sa buhay na walang hanggan. Kasi tayo mga tao, hindi naman tayo dito lang sa lupa, di ba? Pupunta tayo pupunta. Sigurado kayo? Siyempre, sa langit, tinubuhin natin na makarating tayo sa langit. Ayoko naman pumunta doon. Okay, kung nabubuhay daw tayo para sa mundong ito, kawawa naman tayo. Imagine niyo halimbawa, ano pangalan ni Brother? Ayan si Brother si Brother Nardo. Yan si Brother Nardo. Isipan mo ba si Brother? Alam mo Brother, kapag isip pa ba? Sige nga, Hepe? Hindi naman. Isip ba, Hepe? Okay, amen. Okay, si Brother Nardo, ayan. At ambition siyang maging bilyonaryo at the age of 35. Bilyonaryo na siya. At ang napangasawa niya daw, kasi ganda daw ni Marian Rivera. Asan si Marian Rivera? Ba't nasa labas? Si Marian Rivera, ayan. Nag-Marian si Marian Rivera. Ayan, so yun. Yun ang asawa ni Brother Nardo. Ang kamukha daw ni Marian Rivera. So, eto. Hanap tayo. Ito si Brother... si Brother Demi. Ayan, si Brother Demi. Yan. Si Brother Demi, huwag kang magalala, uncle. Bida ka dito. Dahil ikaw yung uncle ko, ikaw yung bida dito. Ayan. So, si Brother Nardo, lahat ng kotse meron siya. Lahat, Ducati, Mercedes-Benz, Ford, Jaguar, Lexus, Audi, lahat ng luxury cars meron siya. Sabihin mo lahat meron siya. Ang problema, sa sobrang stress niya, kay Marian, sa negosyo niya, sa trabaho, at the age of 35, nagka-cancer. Stage 7. O yan, stage 7 agad, para wala nang buhay. Pero stage 4 lang din. Pero stage 7 para sa galing patay. Yan. Yan, patay yan, stage 7. Kasi pag stage 4, baka may, may chance pa yun. Papatay natin para bida na si Brother Demi. So, patay. So, etong asawa niya, nakamukha si Marian Rivera, syempre, walang ibang kasama. Nalungkot. Kundi, si Brother Demi lang. So, kapag naglalakad sila ng mga papeles, ng napag-iwanan ni Brother Nardo, syempre, madalas silang magkasama, nagkahulugan sila ng oo. So, hanggang sa napangasawa ni Brother Demi, yung kamukha na si Marian Rivera. So, sabi ni Brother Demi, habang nagdadrive siya ng mga naiwang sasakyan niya ni Brother Nardo, ang ganda ng iniwan ni Sir. Sabi niya gano'n. Guluhin mo, anong kwenta ng lahat-lahat ng pinagpaguran mo, napunta lang pala sa driver. Kaya sabi ni Brother Demi noon, kala ko, nagtatrabaho lang ako para kay Sir. Yun pala, nagtatrabaho si Sir para sa akin. Nakuha niyo po? Diba? Dahil masyado tayo masipag, diba? Katulad sabi ni Father, sa sobrang pagpapagod natin, pero hindi tayo nagdadasal, ano ang mangyayari? Diba? Walang saysay yung buhay natin. So, ganun yung mangyayari sa atin. Pag puro trabaho at walang dasal at walang kinikilala ng Diyos, madaling mabawian tayo ng buhay. Amen? Amen. Kaya nga, pag hindi tayo namuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, hindi natin nakikita ang ganda ng buhay. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Nais ng Diyos na gamitin tayo hindi bilang isa siyang
user. User siya, kundi dahil gusto niya tayong mabigyan ng kalayaan. Kaya nga tayong lahat, we are looking for our self-worth. Pero kailangan nyo maintindihan, sino ang gumagamit ng gamit mo. So, use your usefulness for eternal use. Amen? Maliwanag kay Jesus, sino siya. Kung may sakit, pagalingin. Pero alam niya, kailangan niya magdasal. Kahit hinahanap siya ng kanyang mga disciples, pag sinabing dito siya, ang sabi niya, hindi, dito tayo. Alam niya kung sino siya. Ang tanong sa umagang ito, bakit may langaw na nakapasok? Ang tanong sa umagang ito, alam mo ba kung sino ka? Alam niyo po dapat actually, meron kaming outing ngayong May 1. At pili ko akong sinasama ng mga kaibigan ko dahil sabi nila, madalas na daw po ako hindi nakakasama sa kanila. Pero ano po yung sagot ko sa kanila? Hindi ako pwede kasi meron kaming Catholic Life in the Spirit Seminar at Talk Giver. Minsan nga, yung pamilya ko ba mismo, nagtatampo sila pag hindi ako nakakasama, pag may family gathering kami. Dahil nakapag-commit na po ako sa mga missions namin. Alam ko po yung priority ko. Naiintindihan ko po na ang priority ko ay maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya minsan po, kahit minsan gusto ko nang magpura sa galit, sa inis ko, pero hindi ko magawa. Kasi bakit? Nagle-lector po ako. Nagle-lector ako sa simbahan. Nagbabasa at nagpapahayag ako ng salita ng Diyos. Tapos maririnig na lang nagmumura ako. Tama po ba yun? Nagtitimpi ako. Pero hindi ko sinabing banal po ako ha. Hindi ko sinabing banal ako. Inaamin ko po, nagagalit ako. Siyempre parang ako. Bakit? Dahil hindi naman po ako bato. Amen? Kaya nga yung, syempre pag ako sa trabaho, naiinis ako, yung pinag-iinisan akong boss, iniisip ko na ng, mamatay ka din. Ganon. Pero joy lang yun na, masama po yun. Pero sa isip mo, mamatay ka din. Ganyan. Pero bakit po? Kasi, tao lang ako. Bato lang ang hindi nasasaktan. Pag nasasaktan ka, alam mo may damdamin ka. Kaya nga may gabing hindi tayo nakakatulog. Amen? May gabing nag-aalala ka. May gabing natatakot ka. May gabing nagtatanong ka. Mag-iisip pa kaya ako bukas? Amen? Okay. Tanggapin natin yun na hindi po natin hawak ang buhay natin. Pero at least, may kakayahan tayo magdesisyon para sa ating bukas. Maliwanag kay Kristo. Diyos ako. Diyos ako, nagkatawang tao ako. Hindi ako dito para puro magmilagro. Kailangan ko pagalingin ang mga may sakit. Hindi lang yung mga kamag-anak nyo, di ba? Ang pwede niyang pagalingin. Alam ng Diyos na tungkulin niya na dapat pumunta siya sa ibang bayan para magsalita. Katulad namin, mula Brother Joy Mark, alam namin na meron din kami mga tungkulin. Kaya kami pag nag-tarlac mission kami, alam namin na kailangan namin magsalita sa ibang lugar. Diba? Dumalayo pa po kami sa malayong lugar para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Dahil kalunos-lunos kung hindi ko po magagampanan ang aking pagkatao. Sa mga may asawa po dito, maliwanag po ba sa inyo na may asawa ka? Amen. Oy, bilis ha. Parang kanina lang. Diba? So kasi, ang iba sa atin, hindi maliwanag na may asawa. Diba? Anong patambay-tambay ko dyan sa labas ng bahay? Hindi nyo ba nga nakukuwang magluto ng almusal para sa mga anak mo? Nandiyan ka na sa labas. Nagmamarites ka na.
Amen? Bilang isang nanay, alam natin kung ano yung responsibilidad natin. Di ba? Ang alagaan natin ang mga anak natin. Pero kung tayo, umaga pa lang, nasa chismisa na tayo, hindi natin nagagampanan yung tungkulin natin bilang isang nanay. Amen? Yung mga asawa dyan na lalaki, wala po akong matatamaan ha. Sorry kung tama kayo patubato sa langit, pero wala po. Gusto ko matamaan, pasensya nyo na ako. Lahat ng mga samples ko ngayong araw na to ay hindi po tutulong sa inyo, okay? Makaka-relate lang kayo kasi ito mga samples na ibigay natin ay totoong nangyayari sa buhay. Amen? Amen. Mga lalaki dyan, alam niyo ba ang responsibilidad niyo sa inyong asawa? Amen. Simulan na natin yung mga wallet niyo. Baka mamaya, tingnan na natin yung mga wallet niyo. Baka mamaya picture ng ibang babae na nakalagay dyan. Amen. Inimit ko na Okay. Sinisigurado lang natin. Hindi naman yun eh. Alam mo, Sister Chick, safe ka sa amin. Hindi namin tinotolerate ang mga ay isigit agad namin. Ayan. So, ayan. Pahuwisan na ako. Ayan. So, yung mga nagtatrabaho, di ba? Inuna mo pang tumimik. Yung mga estudyante dito, yan, yung mga nag-aaral, imbis na pag inutusan kayo ng mga nanay nyo, ano sasabihin nyo? Wait! Teka lang, ano ba yan? Yan, di ba? Nauso niya ang salita ko wait na yan. Ay, kung pag humingi kaya kayo ng baon, sabihin natin wait din. Magbayaran na ng tuition, sabihin natin wait din. Di ba? Dapat na-realize nyo na kapag halimbawa, nag-wait kayo at sinabi sa inyo, ano yung mararamdaman nyo? Di ba? Di ba, sister? Di ba? Hindi kayo nagagalit yan, sako lang. Ito na talaga yung energy ko, pero ito ako nagagalit sa inyo. Okay. So, yun. Pag sinabi na, mag-aral na kayo, yung mga estudyante dito, mag-aral na kayo, exam nyo na, sasabihin nyo, mamaya na, mag-tiktok muna. Di ba? Sino dito yung nag-tiktok? Yes. Ayan, ganyan. Di ba? So, dapat alam nyo kung ano yung mga ano yung layunin nyo bilang isang anak. Anong layunin nyo bilang isang anak? Sige, tanongin natin si brother Alin. Ayan, sige tayo pa. Ano ang responsibilidad mo bilang isang layunin mo? Ay, tama. Responsibilidad mo bilang isang anak. Wow, very good naman. Totoo ba yun? So, paano ka gumagalang sa mga gulang mo? Ay, very good. Kanino anak po to? I-check ko. Totoo ba yan, sister? Ay, okay, very good. Ayan. Dito si brother, gusto ko hindi tumitingin sa akin. Gusto ko tingin sa akin. Si brother Art, brother Rowan, si brother Jello. Okay, tawagin natin si brother Jello. Ayan, sige, Sumunod po sa mga mabuti at saka magpakabuti. Okay, yan. Very good. Thank you so much. Paano ba maging mabuti? Bilang isang anak, paano maging mabuti? Respeto po. Okay, sumagot sa kanila. Okay. Talaga? Hindi ka sumasagot? Yeah? Okay, very good. Si sister ito. Sino yan? Sister A. Yan. Sorry. Ay, very good. Magpakabait daw at mag-alaga ng mga kapatid. Ayan. Thank you so much. At least, di ba, sa age nila, alam na nila kung ano yung responsibility nila bilang isang, sabi nung isang bata doon sa place, hindi ka na tapos tayo. Itang mamayan, tsaka lang. So,
maganda kung itanong natin, nagagambanan po ba natin ang ating mga tungkulin? Kasi kung hindi po natin tanggap kung sino tayo, kung binata ka, lahat ba ng babae, papatusin mo? Kung dalaga ka, kung dalaga ka, lahat ba ng lalaking mayaman, papatusin mo? Ha? Okay. Nakikita mo ba yung tanong ko? Ulitin ko. Bibigyan ka na ng pagkakataon. Okay? Kung dalaga ka, alam ko yung dalaga ka ngayon, lahat ba ng lalaki na mukhang mayaman, papatusin mo? Okay, ganyan. Bakit ganun, di ba? Kailangan makinig muna tayo kasi. Sa mga kabataan, dapat kasi makinig muna tayo bago tayo sumagot. Kaya tayo napapahamak eh. Di ba? Kasi, nasa mind mo na, ayun eh, parang yung, ayun mo na nga, saan mo na nga. Ang importante, bago tayo mag-react, sumagot, pag-isipan muna natin. Amen? At tulad mo, paano kung may mayamang lalaki dyan, di mamaya? Talaga. Di ba? So, tanungin niyo po yung sarili niyo. You ask yourself, nakikiraan lang tayo dito. Isipin mo, pag tinignan ka ng Diyos, o sister, isipin mo ha, pag tinignan ka ng Diyos, hindi ka ba kahabag ko? May pera ka o wala, pag naghihingalo ka sa hospital, parehas lang ha? Parehas lang ang itsura ng mayaman at mahirap na naghihingalo, parehas lang. Parehas lang ang tagas ng dugo pag nasaksak ang isang mayaman at isang mahirap. At parehas lang din ang sigaw pag nabali ang buto ng isang mayaman at ng isang mahirap. Amen? Siguro pag mayaman, ouch, ouch!